So I will just say a few words about itong Blue Ribbon Committee. We welcome the call of the Philippine College of Physicians that this matter should be immediately given to our courts and the Ombudsman. We have been saying this for the longest time, and we all know that the Senate cannot prosecute. Mabuti pa ang mga doktor. Alam at naintindihan nila. Yun ba yung simula? File cases is the right way to go. Stop using this issue in aid of election. Problema kasi sa Senate natin, trying hard maghanap ng mga issue na may nangungurakot o kaya may nakakapera. But up to now, the committee has not really built a case out of the numerous hearings they have conducted. And so we go back now to what has been established many times. Walang overpricing, legal at naging ang proseso legal ang naging proseso ng pagbili according to what has been provided by Bayanihan 1, na-deliver lahat at binayaran lang pagkatapos na-deliver. And if you think that you have identified companies with tax issues, then file the appropriate cases. Matagal na naman namin sinasabi, kasuhan nyo ang mga dapat kasuhan. Lahat naman talaga dapat magbayad ng buwis. At kung kailangan magbayad, singilan para magbayad yung may mga atraso sa gobyerno. Kagaya ni Senator Gordon, you have not even taken steps to deliver the 86 million. And so I think we will have to see if we can call on the Ombudsman to step in because matagal itong utang na ito at final and executory na. So bakit kung senador ang may tama, walang nagagawa at ilang taon na to? So itong mga senador siguro they are exempted from the operation of the law. Because until now, this 86 million, which was incurred during termino ni Gordon sa Subic, itong incessant and repetitive summons, at wala man sana kung patawag ninyo at you can grill them all day long. As long as it is relevant, pertinent, and all. Sige. Pero kung pupuin ninyo ng ilang oras na hindi naman tatawagin, and day-to-day yung summons, you call my memorandum stupid? Well, I challenge you. Bring your arguments to the proper court and I will answer you. You threaten the budget of different agencies of the executive because the officials refuse to attend to your hearings. Ito yung mga pang-abuso talaga itong masabi ko sa gobyerno pag demokrasya. Itong separation of powers, co-equal and everything. And they threaten to paralyze government. I challenge you, do it. Pag kayong mga hearing, reduce the budget by 1/3. Hinahamon ko kayo. Gawin ninyo yan. Mautak man kaya kayo. Kaya ako, ordinaryo lang, 75.
Pero kaya ng utak ninyo, sige, I challenge you. Yung tinatatakot ninyo, mga sekretary. Anong sakit ng, ang sekretary, kaso lang itong, you are before gentlemen. Tignan mo, sigaw-sigawan mo yan, makita nyo balang araw, it will come to a head. And then it would not be good for everybody in this republic. Tignan mo, subukan mo. Reduce it by 1/3. I challenge you. Huwag kang magtakot, gawin mo. O zero budget mo ang Office of the President. Sige nga. Gawin mo daw. Bakit? Abot ba yung pera ninyo kung hindi magdaan sa akin? Kung hindi ako mag-release, tit for tat. Kala nyo, kayo lang marunong. Alam mo dito sa gobyerno, suplado, takutan. Gordon, Sus Mariusep ka. Yeah. Know where you come from. At alamin naman ninyo kung saan kami galing. Kumakain kami ng atay doon sa amin. Totoo lang. Tanungin mo yung mga military. Yung mga doon, kinakain. Yung takutan lang eh. Walang takutan, diretso mo na. Let's have a showdown. Sige. Mamahusay lang mo kayo sa mga threatening. Let's have a confrontation para tapos na yung hangin mo. Kita mo ngayon, umalis ka na doon sa SBMA. Maganda na ang takbo. Ang hangin doon, wala ng paminsan-minsan na lang. Kasi wala ka na. Puro hangin ka lang eh. Ito yung mga kababayan ko. Tingnan ninyo itong mga abusado na akala ninyo mga Diyos sila. Threatening. Kaya itong mga reminders na we're encouraging developments in our vaccinations as the number of new cases. We are hopeful that this will be the end of this pandemic in this country soonest. Pero wag pa rin yung kumpiyansa, mag-ingat. Paski na pa paano sinabi na sa inyo noon, mask, hugas, iwas, at labanan ang virus ng bakuna at huwag mamimili. Ang sinabi ko kay Secretary Galvez, haluin lahat. Ihalo yung karton por karton, o dito itapon isa, o so dito na. Huwag kayong mamili kasi talagang ito namang lahat bakuna. Okay to. I mean, they're all with, Ngayon, kung subukan ninyo, ayaw ninyo ng bakuna, anti-rabies, marami akong stock dyan ngayon. Pag may rabies epidemic doon sa lugar ninyo, di yun na lang ipadala ko. Ayaw ninyo ng bakuna ng huwag kayong mamili. Kasi sinabi ko, lahat yan may visa. Ayaw ninyo ng mga China. Ngayon gusto ninyo
China Farm, kasi nag-China Farm kaming lahat dito. Kami nga ang huli. Ano, alam mo kung ang bakuna hindi effective, do you know that if these vaccines that we have been giving to the population are not really effective and right, marami nang patay ngayon. We've been trying really hard to fight, itong sa COVID program. Nakatutok kami lahat dito. And I'd like to thank everybody who have really contributed to what we are now seeing. Hindi ko magsabi success, but what you see now. At itong ating roko sa mga senador, okay mo lang yan. Basta do not overstep. Malaman mo man kasi. Ako na naman ako gago na. Kaya kasabi ko noon continuation. Sabi ko nga kay Secretary Galvez, pati sa kay Secretary Doge, sige magbalik kayo doon. Kasi nakaumpisa na kayo. Yung pag-sign ko ng memorandum. Pero kung gano'n man lang, gano'n na sigaw-sigawan ninyo, o paupuin ninyo ng ilang oras, tapos pauwiin ninyo ni isang tanong wala, anak ng... kung gawain ko sa inyo yan, hindi lang ninyo alam kung paano, pero kung gawain ko sa inyo yan, maligaya kayo. Mga kababayan ko, dito tayo sa kampo ng tama.